Magugas na kayo dito, Ella. Hindi na ako makapagluto. Anong gusto niyo? Tawagin ko pa yung kapitbahay para linisin yan? Lo! Hugasan naman eh. Wait lang. Ano na naman mukha yan siya, di ba? Sumama ko, tagaga. Piningiti na. Ayos yung mukha mo, ha? Ma, saan dito suklay? Tignan mo dyan. Mata kasi yung panghanap, hindi bibig. Sino ba naglista dito ng utang ni Mr. Lazel, oh? Hindi ko maintindihan. Wala nga dito, hindi ko makita. Pag ako nga makahanap niyan, lagot ko talaga sa akin. So, meeting na naman tayo sa pagkain natin sa meeting na naman. Pero wala pa yung iba, sisintayin pa na. Oras na, oh. Wala pa si Marlena, late na naman yun. Ay, alam mo naman yun, daming trabaho sa bahay. Tama. Tayo pa natin sila. Ayan na. O, ayan na yung Sila ay, sabay-sabay din sila naglakad. Yes. Kamusta yung bikes niya? Ay, lupa. Hello, ano na yung pag-meeting? Uy, kasi sorry, na-late ako. Ano ba yan si Martina? Sabi ko kasi, ang tagal gumising, walang maghatid sa akin. Ayan sis, so, bago tayo mag-umpisa sis, ngayon kasi sis, pag-meetingan natin yung pagkain natin sa anniversary sis, so mag-iisip tayo kung ano yung mga pagkain mo. Sis, biko akin. Biko. Sa akin sis, chop suey na lang. Hati na ako Mr. Cecil. Sis, na? Maganda yan sis. Nakakasalo, paper plate. Paper plate. Maganda na tayong plato din sis. Kutsara. Kutsara. Dagdagan mo ng kutsara. Sige. Sige sis, ano ba yan sis? Mali man yan. Biko daw sa kanya. Uy, akin yung juice ha. Akin na, no? Kutsara sa akin, kutsara. Kutsara sa akin, chat video. Ayan sis, okay na yan sis ha. Send mo na lang sa GC sis ha. Yan. So para po sa mga ladies ng MNTC, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po, Mama. Thank you po kasi kahit makulit kami, inaalagaan niyo pa rin kami. Maraming salamat po, Mama, dahil lagi niyo po kami iniingatan. Happy Mother's Day, Mama. Salamat po sa pagbasa ng Bible. Mahal na mahal po kayo namin. Happy Mother's Day, Ma. Thank you sa tinitiis mo yung pagod mo para sa amin. Tapos, thank you din dahil inaalagaan nyo kami kahit nakulit kami. I love you, Ma. Happy Mother's Day ulit, Ma. Happy Mother's Day po, Ma. Maraming salamat dahil lagi mo kong inaalagaan lagi. At maraming salamat dahil tulungan mo ko mag-memorize ng mga verse. Happy Mother's Day, Mami. Salamat po sa pag-alaga po sa amin. I love you. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day, Mama. I love you so much and mag-ingat ka palagi. And thank you po kasi lagi niyo po akong inaalagaan. Happy Mother's Day, Ma. Salamat sa pag-aalaga sa amin. Love you. Happy Mother's Day, Mama. Salamat sa iyong pinagluto sa amin. Kahit pasuhay kami, inaalagaan mo kami. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day po, Mama. I love you. Hi, Mommy. I love you. Happy Mother's Day, Ma. Sorry kung tamad ako minsan. Love you. Happy Mother's Day po, Mami.
una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ikaw po yung binigay niya sa akin bilang nanay. Naway bigyan pa po kayo ng good health, wisdom, and guidance and protection para sa work. Ingat po lagi. Muli po, Happy Mother's Day po. Love you po. Paano ko nakita ang pagmamahal ni Sister Rizel sa Diyos ay yung pagiging maalalahanin niya sa kanyang mga anak, sa aming mga anak, at yung kanyang pagsasakripisyo, at nakita ko sa kanya yung kanyang pag-ibig, kung paano niya hinahandle ng mabuti at kinukorek niyang maayos, kung paano din niya idinadala o nilalapit sa Panginoon ang aming mga anak at paano niya tinuturuan. Yun po yung aking nakita sa aking kasama na si Sister Rizel. At doon ko po nakita, nagre-reflect sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, kung paano siya sumunod, kung ano ang napakaloob sa salita ng Panginoon. Yan lamang po, maraming salamat. Kung paano pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa aking asawa, Sister Lea, ay kung paano niya binago ang kanyang pagkatao. Kung dati ay mabilis siyang sumuko, pero dahil sa Panginoon ay hindi na siya, nagiging matatag na siya, at saka maraming nabago sa kanya, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang mga ginagawa. So yun po, nakita ko ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya, kung paano siya i-comfort, kung paano siya binago, kung paano siya niligtas ng Panginoon. Yun ang nakita kong pagbabago, or pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa aking partner. Yun lamang po. Natutunan ko kay Mama na maging matatag sa buhay, tapos kahit anong pagsubok po, kumapit lang lagi kay Lord. Natutunan ko po kay nanay na yung pagiging matapang niya po sa lahat ng pagsubok, na kahit minsan may paghihirap po, pero kinaya niya pong kinayanan niya po, at humingi po siya ng gabay sa Panginoon pang magpatuloy po siya. And pagiging mapagmahal po bilang isang ina at bilang isang nanay din po sa amin, na siya palaging andyan para alagaan kami. And maging matapang po sa lahat ng pagsubok. Yun lang. Yan, isa po sa mga tutunan ko pa kay Lola, iwas-iwasan po yung palasagot. Kasi po, syempre po, laging paalala sa amin ni Lola na iwas-iwasan pa yung palasagot na bata. Kasi syempre po, Kristyano na po kami, lagi po kami sa simbahan. Tsaka isa na po kami anak ng Diyos. Yung po dapat po, bawas-bawasan po yung pagiging palasagot. Kasi syempre po, actually ako po personally, palasagot po akong bata. Ayan, kahit syempre po minsan iniiwasan ko rin po. Pero syempre po, di po mawawalang mapasagot sa magulang. Pero yun, thank you Lola. Love you! Yan, yung isang lesson po na natutunan ko sa mama ko, na palaging nating tandaan sa buhay na kasama natin yung Diyos kahit anumang pagsubok yung pagdadaanan natin, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, na madala tayo sa pagsubok na yun. Sa tanong po na paano ko nakikita Sister Erin bilang pagmamahal ng Diyos sa akin. Unang-una po, Sister Erin po ay pinagkaloob sa akin ng Panginoon bilang maging kabiyak. Siya po ang aking naging asawa, at siya po yung aking nakatuwang sa aking buhay. Siya rin po yung nagpakita ng pagmamahal na walang kondisyon, katulad po ng Panginoon na binibigay yung pagmamahal niya na walang kondisyon sa akin. And siya rin po yung nagbibigay ng suporta, kalakasan sa tuwing nangihina ako, at nagtatama kung sakaling ako ay nagkakamali, at nagpapaalala ng mga bagay na aking nakakalimutan. Tunay nga po yung nakasaad sa Biblia ng asawa ay ang katuwang ng lalaking asawa sa kanyang pamumuhay. And yun po yung nakikita ko sa Sister Erin, na tumutugma doon o tumutukoy doon po sa pagpapakita
ng pagmamahal ng Panginoon sa aking buhay. So, sa pagkakataong to, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ibinigay niya sa akin, o pinagkaloob niya sa akin, si Sister Irene bilang katuwang po sa aking buhay. And sa pagkakataong ito, binabati ko rin siya ng Happy Mother's Day. Although wala po kaming anak, but then again, siya po yung nagsisilbing gabay ko sa aking buhay bilang Kristiyano, bilang isang tao na yun nga, nagpapaalala sa akin mga bagay na aking nakakalimutan at nakakalimutan. Katulong ko sa anumang pagkakataon ng aking buhay. Maraming salamat. Nakita ko yung pagmamahal ng Diyos kay Nanay Dory. Mga panahon na hindi, kahit na ngayon naman na patuloy siya yung patuloy siyang gusto niya matuto, patuloy siyang gumagawa ng paraan para makapakinig ng salita. Ayun, sumasama siya sa mga elders. At nakita ko naman na gusto niya yung ginagawa niya. At nakita ko rin yung tuwing nasa bahay, nakikita ko siya nagbabasa ng Bible. At yung nag-aaral talaga siya ng salita ng Diyos. So yun. Ang pinaka natutunan ko po sa buhay po ni Sister Rose is isa po siyang matatag po na kahit dumaan po siya sa maraming pagsubok or trials po is nagpapatuloy pa rin po siya. Handa po siyang magpatuloy at mas lalo pa pong matuto sa salita po ng Diyos. Yung mga natutunan ko sa lola ko is yung maging thankful sa lahat ng bagay na nare-receive namin. Tapos, pag may mga bagay kami na halimbawa, hindi kami sure, alanganin kami, mag-pray kami kay Lord para sa guidance. Siguro, na isa sa katangian ng pag-ibig ng Diyos sa 1 Corinthians 13, unconditional love. Mahirap mahanap yon, tsaka mahirap ma-exercise, especially kung hindi ka Kristiyano. But I thank God na pangasawa ko is Kristiyano, which is nag-strive na maging katulad ni Kristo, especially sa pag-ibig. Unconditional love, yun ang nakita ko na even though may mga flaws ako, marami akong kahinaan, weaknesses, may mga past failures, but yung love niya, pinapakita niya pa din sa akin, tsaka sa family namin. So, yun lang. Nakita ko yung pagmamahal ng Diyos kay Nanay Beato nung malaman ko, nung unang beses siyang makarating sa Elders Fellowship at nakilala ko siya personally. Though before, nakilala na siya ni Pastor, alaman ko na mild stroke pala si Nanay Beato. At kasabay niya halos si Pastor, hindi ko lang alam kung pang ilan. Pero hanggang ngayon, yung pagmamahal ng Panginoon kay Nanay Beato ay talagang nananagana kasi hindi lang siya na mild stroke. Alam ko may isang pagkakataon siyang nakwento sa amin sa Elders Fellowship na may isang pagkakataon na natulak siya ng apo niya, nadapa siya. Talagang sinanay mismo natakot para sa kanyang buhay. Pero sa pamamagitan nun, sa pag-iingat sa kanya ng Panginoon physically, isang bagay yon. Pangalawa, nakita ko yung pagmamahal sa kanya ng Panginoon dahil bilang isang professing Christian na bata pa lang, nasa church na siya, isa sa hinahanap niya ay yung simbahan na kung saan matututo siya ng maraming bagay sa salita ng Diyos at magagamit siya. Bagaman hindi pa natin member si Nanay Beato, pero nakita ko yung kanyang sigasig na makasama sa gawain sa elders. At even tonight, sa buong Sunday na ito, kasama si Nanay Beato, kasama nating natuto, nakinig ng salita ng Diyos. And praying na balang araw, yung pag-ibig na yun ng Panginoon ang magdulot kay Nanay Beato. Kung lolobin ng Panginoon ay maging formal na member na ng ating church. So, yun. Isang bagay sa maraming naituro niya, kasi hindi niya sa akin tinuro yung ngumiti eh. Sa akin niya itinuro yung maging masaya. Choice mong maging masaya, isa yon. Na nung una, paano ko magiging choice maging masaya? No? Kasi yung kasiyahan ng pagkakaintindi ko, lagi, kailangan nararamdaman. Hanggang sa lagi niya sabi, choice mo maging masaya, choice mo to, choice mo ganyan. Hanggang sa na-realize ko, oo nga no, kasi maraming mga nangyari sa buhay ko na hindi magaganda at
Doon ko napatunayan na choice nating maging masaya, hindi dahil sa pakiramdam, kundi dahil sa assurance na meron tayo sa salita ng Diyos, lalo sa kaligtasan na meron. So, by that advice na sinabi niya, ay doon ko napatunayan na minsan hindi mo kinakailangan maramdaman yung kasiyahan mula sa ibang tao o sa ibang sitwasyon, kundi doon lang sa sapat na alam mong may kaligtasan ka, may Diyos kang sinasamba at may Panginoon kang pinaglilingkuran. Hindi lang isa isa pang bagay na sabi isang bagay pero gawin kong dalawa. Siguro hindi natutunan kundi maalala ko siya, si mama mukhang pera. Mukhang pera talaga siya. Mukhang pera kapag pagka may regalong gusto niya pera. Kapag halimbawang gusto niya binibigyan siya ng pera, puro pera. Gusto niya pagka nag-work siya pera. Mukha talaga siyang pera. Pero ayan, i-qualify ko kung bakit siya mukhang pera. Mukhang pera siya dahil hindi para sa sarili niyang luho. Mukha siyang pera hindi dahil may sarili siyang naisin sa buhay. Mukhang pera si mama dahil gusto niya makatulong sa mga kaibigan, lalo sa atin dito sa church. Mukha siyang pera kasi gusto niyang merong mai-commit or mai-fulfill sa commitment. Mukha siyang pera kasi gusto niya kapag hiningan siya, may maibibigay siya. So mukhang pera ang nanay ko para sa Panginoon na hanggat meron siyang pwedeng ibigay na amount, gagawin niya yun. At isa pang bagay, mukha siyang pera kasi bagaman wala siyang stable na work, itong isa ko ning natutunan sa kanya, yung tumulong sa magulang. Wala siyang sariling trabaho or negosyo like before. Pero ngayon, na makikita namin sa bahay na magbebenta siya lahat ng pwede niyang ibenta. May biko, may puto, may baboy, may kung ano-ano. Pero lahat ng yun yung ginagawa niya hindi para yumaman sa sarili niya, kundi para may fulfill niya sa commitments niya. At para may meron siyang maibigay sa magulang niya na kung tutuusin ay mauunawaan naman siya sa sitwasyon niya kung hindi siya makapagbigay kasi wala naman talaga siyang tuloy-tuloy na income. So mukhang pera ang nanay ko at proud ako na mukha siyang pera sa mabuting bagay. At siguro magiging mukhang pera din ako sa meaning ko, na natutunan ko, magiging mukhang pera ko hindi para sa sarili ko, kundi para sa Panginoon. Para hindi sambahin yung pera, kundi para gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. So, ang dalawang bagay na natutunan ko, una, choice mong maging masaya. Number 2, magmukha kang pera. Yun lang.